Hello mga kaabos. Narito po si Kaabos nagbabalik. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po, sa sulok ng mundo, lahat ng mga nanay, binabati ko po ng Happy Mother's Day. Ayan po, ngayon po dito ay May 10. Hindi po ako nakalabas kasi marami po kaming bisita dito, dumating. Lahat po ng pasyente ni Aya, dumating ang doktor, nurse, kaya hindi kami makaalis-alis siyempre. Kaya ngayon andito nga si Aya nakatulog sa sa pagod siguro kasi siyempre marami din siyang ginagawa doon sa kanila. Tapos pagdating dito, intindihin pa yung mga tawag-tawag kung tinatawag ko rin siya kapag may dumating na doktor, siya man ang makipag-usap, at saka mga nurse, lalo na pag mga importante. Kaya pupunta agad siya dito. Ayun mga kaabos, umpisahan ko na. Binabati ko ang aking magandang nanay na 88 na ang edad. Napapasalamat ako sa Diyos na dumating ka sa ganyang edad, mamay. Alagaan mo lang ang iyong sarili, at ako din dito mag-iingat din. At puhon may awa ang Diyos, pagpalain tayo na maging healthy tayo sa ating kalusugan. Kasi nagpaplano akong umuwi dyan para magkita tayo, pero hindi agad-agad, basta magdasal ka lang na sana ay makarating ako. Ayan, ngayon dito po mamay, aking mga tagapagsubaybay, mga silent viewers, mga iba pang aming mga kamag-anak, kaibigan, aking mga anak, lahat kayo sa aking mga manugang. Ito po ngayon, pinapakita ko sa inyo ang panahon dito ngayon ay medyo makulimlim, paiba-iba araw-araw, minsan mainit, minsan namang okay. Ayan yung basa, yan yung naghahatid sundo sa mga anak ni Aya. Ayan. At napaiba ako ng istorya, at kaya ako nandito sa labas, at nagsamantala akong batiin ko kayo. Ayan nga, ito nga hindi nga nakapagupit si Kaabos dahil masama ang tiempo dito, kasi isang araw lang uminit ang panahon, kinabukasan nagbago na naman, kaya hindi mo maintindihan. Kaya mga kaabos, pasensya na kayo kung dito lang ako nag-ikot-ikot muna sa paligid namin dahil hindi nga kami makalabas kasi hapon na. Ayan, binabati ko nga pala yung lahat na nag-birthday ngayong buwan na ito, lalong-lalo na unang nag-celebrate ng birthday si Nunoy. Happy birthday Nunoy. Hindi ko kayo makalimutan, ang bait mo Nunoy. Pagpatuloy mo lang, kasi bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, dahil ginagantihan naman ng Diyos ang iyong kabaitan, at magaling kang makisama. Pagpatuloy mo lang Nunoy. At saka yun, si Nunoy, yung ikaw Lita, at saka mga anak mo, binabati ko kayo. At si mamay, birthday rin niya sa 11, kaya isa rin siya nga binabati ko. At ganun din, lalo na si Lina. Ay Lina, happy birthday. Ayun, sana ay parehas tayong malakas at habaan pang ating buhay, na magkita-kita tayo. At kumusta na lang sa inyong lahat dyan, ganun din sa inyong mga apo, at sa iyong kila Ining, kila Iliboy, lahat na, kila Imelda,
kung sino man ang hindi ko mabanggit, basta hindi ko kayo nakakalimutan. Narito kami ngayon. Sinadya ko na lang, dito na lang ako mag-ikot-ikot para makapagkwento ako sa inyo. Kasi masama ang panahon. Ito nga umaambon na. Nandito ako ngayon sa labas. Kasi sinadya ko ito nga mag-vlog ako ngayon kasi nandito si Aya. Dahil itong cellphone ko, pinapadala ko ito kay Aya at siya na ang nag-upload nito. Mabuti sana kung nandun ako sa Spain. Kay marami akong nauutusan, lalo na si Adet at saka si Ran, si Junior, si Kaplastic yan, inuutusan ko. Kaya ang kadalasan talaga si Adet. Kaya chatas, mag-ingat ka palagi at alagaan mo ang iyong sarili. At kayong lahat, ang aking mga anak, ikaw Otel, suplado. Hindi ka tumatawag lagi sa akin, hindi mo pinapakita si Gavin, at ganon din kay Alex. Kumusta na Alex? Kinukumusta ko rin ang kapatid mo si Arian. At ito, kinukumusta ko rin kayong lahat. Shoutout kay Lawindi, Sano at sa Kambal. At kung sino pa kaya sana ay mabanggit ko ang lahat kasi malimutin na rin ako. At ang aking mga kaibigan dyan sa Spain, kinaiyang lahat, mga kaangay dyan sa Spain. Ay, hindi ko na pa isa-isahin. Nakikita ko kayong lahat sa pagselebrar ni Nonoy. Natutuwa ako, lalo na nakita ko rin yung apo na anak ni Mimi. Kamukha talaga sa kaangay. Ayun, kumusta kayong lahat? At yan, binabati ko kayo dyan, yung mga nanay, ng Happy Mother's Day. At ako rin dito, happy. Ayan, ito lang ang ginawa ko. Umikot ako dito para ito ma-upload ni Aya. Kasi nandito si Aya dahil nagdatingan lahat ng mga dito, yung pasyente nga 3. Kasi namatayan naman ng 2 pasyente si Aya. Wala pang pumapalit doon sa 2. Ngayon, nagpuntahan lahat ng doktor pag Biyernes talagang masyadong busy. Nagpuntahan lahat dito. Kaya, ayun, nakatulog si Aya. Andoon, iniwanan ko. Sabi ko, samantalahin ko na mag-vlog dito sa likod kahit umaambon, nandito ako sa labas. Ayan mga kaabos. Ito, gugupitan ito ni kaabos dito lahat. Magmamawir siya. Kaya lang hindi pa niya mamawiran kasi masama nga. Gusto niya tuyong-tuyo ang dahon kasi dumidikit ang damo sa kapag hindi talaga siya tuyo. Kaya yun, kasi dito ang mga basura kinukuha tuwing Biyernes. Tapos iba yung mga basura na mga pinanggupitan ng damo, iba rin yung basura na talagang basura. Kaya eto si kaabos, ayan, may bunga na rin sa wakas yung sana patuloy. Kaya lang parang medyo payat yung talong niya, meron ng bulaklak pero di ko alam kung papatuloy ito. Ayan pumapatak ng ulan. Ayan, meron ng bunga doon yung kanyang kamatis. Sana magpatuloy yan. Ayan mga kaabos, ewan ko kung nakikita yan. Ayan, hindi ko alam kung nakikita yung bunga. Magkaroon na siya sa wakas. At yun nga, ito din. Ayan din mga kaabos. Ayan. Baka tuloy-tuloy na ito kasi may bulaklak na may mga na. Kaya lang sa gabi, sa araw may nakikita kami ditong kuniho ewan ko, walang may-ari ata. Mag-iikot-ikot dito sa tanim ni kaabos. Ayan, may bulaklak na rin yung sili, kaya lang parang hindi lumaki. Ayan, ewan ko lang dyan. Iba rin ang nitong talong. Lugpati niya, wala, hindi nadamuhan kasi umuulan Ayan, kaya sana kahit man lang
makakuha siya ng bunga dito, mapakinabangan, matuwa naman si Kabos. Ito yung sili ito nga may mga bulaklak na din ng kulikot ata ang tawag, yung Bisaya nga maliliit ang bunga nga maanghang. Ayan. At saka yung kanyang tinaniman niyang paisa-isa, sinubukan niya lang kasi para daw yan gamot, yung tanglad, lemongrass. Ayan, inano niya, yung sinadya niya yung taniman dyan kasi pagkalimbawa tuloy-tuloy ang bunga, ayan ay ilalaga namin pang gamot daw yan sa mga sakit, high blood, sa kung ano-ano pa man. Ayan mga kaabos, eto pagpapatuloy ko yung sasabihin ko, naglakad-lakad lang ako dito sa hardin na ito para may maalala ko na maikwento ko sa inyo. Basta malalaman nyo na lang mga kaabos kung ano man ang kaganapan na aming mga lakad bukas o pag basta gumanda ang araw, kasi may i-vlog ko na lang. Ito mga kaabos, nung dumating kami dito, itong puno na to, wala itong dahon. Akala namin patay kasi wala talaga, lahat ng mga sanga na yan walang dahon ni isa. Ayan, ngayon ang kapal na ng mga dahon, malabong na. Ayan. Tapos ito dito yung mga tanim-tanim naman ni Telma, at saka yung mga dating tanim naman dito. Ayan, tumubo na rin. Ayan na. Tsaka ito, ewan ko kung ano yan, pag lumaki kaya yan. Ayun. Ayan, yung kinuha namin doon nung sa kagubatan nga pupunta kami doon, na sumisigaw si Ayang, nagnakaw daw kami. Sabi naman ni pulis, sana magpatuloy yan para ay talagang mabuhay siya, mailipat namin sa paso. Ayun mga kaabos. At ito naman ngayon, andito yung sasakyan na binigay sa amin ni Mark ng panibago, kasi pinalitan niya yung una niyang binigay sa amin, gawa ng sabi ko kasi bakit ang ingay nito, malakas ang yung pala dahil sa tambotso nga gusto nila yung malakas ang, katulad kay Marvin, maingay yung tambotso ng kanyang kutsi kasi pinasadya talaga. Kaya pag pinaitiubi, ibinabalik niya yung dati. Tingnan mo mga kabos, talagang nandito ako sa labas, umuulan, ayan, basa ang kutsi. Ayan, kasi umaambon talaga kasi nandito ako sa labas. Tapos si Aya, kung nandito siya, dala-dala niya itong kutsi na to sa ito, sa insurance na kutsi, kasi yung kanyang kutsi inayos dahil nabundol ata yun ng na, alam mo naman dito, kahit konting lang, agad, i-report agad sa insurance, pinapaayos ka agad, kahit konting yupi lang. Kaya yan, pinalitan ito. Akala ko nga bumili na naman sabi niya, hindi pinagamit lang yan sa akin habang nandun pa sa pagawaan yung kotse ko, sabi niya, kasi pangharabas yung kotse niya Tapos yung malaki naman ngayon, ginagamit lang yun ni Mark pag mayroon mga hinahakot siya na mga ang tawag dito, mag-hardin ba, kasi kailangan doon sa kanila maghahakot ng mga, halimbawa magbili siya ng tubig na mineral water, yung malalaking galon, kasi kailangan ubusin muna namin lahat bago siya bumili, kasi sayang ang mabalik-balik, magtapon ng basura nga bukod doon sa may basurang kumukuha. Kaya ayan, wala dito yung malaking truck. Ayun, kaya baka maya-maya pag lumakas itong ulan na to, ay papasok na rin ako doon sa loob, kasi tamang-tama ipadala ko to kay
kay Aya para i-upload niya. Ayan mga kaabos, sana wag po kayong magsasawa na subaybayan ang aming mga vlogs kahit hindi ako pumunta sa malayong malayo. Excuse me. Importante naririnig nyo ako at meron tayong komunikasyon. Kaya yun. Tapos mga kaabos, anong tawag dito, binabati ko kayong lahat, aking mga kapatid. Hindi ko na kailangan banggitin isa-isa dahil kilala nyo naman ako. At mag-iingat kayo palagi dyan. At ayun, yung mga nagkakasakit dahil sa pabaya sa sarili, natutulog sa simento na alam naman yung simento ay malamig. Yung ibig ko sabihin, natutulog lang sa sahig na ang sapin lang ay jar, manipis na ano ba naman, inubo ako, excuse me. May allergy din kasi ako. Alam naman na tulad kay sa dyan noon pa napapansin ko yung sila na natutulog lang dyan sa simento, tapos bawat isa nakatutok yung electric pan sa kanilang katawan. Ako hindi ako makatulog ng ganun na yung electric pan nakapokus sa katawan ko. Hindi ako makatulog ng ganyan. Ang electric pan sa katagalan mainit ang hangin eh. Kaya hindi talaga ako niya dyan. Gusto ko nag-andar ang electric pan pero hindi ko pinapatama sa katawan ko. Sa iba kong inaano. Kaya mahirap din yun. Tapos at ayoko na lang kasi ng laging tatawag lang sa akin dahil puro mga problema. Matanda na nga ako, dinadala-dala ko na lang sa sarili ko dahil alam naman na high blood ako. Hindi ako pwedeng kwentuhan ng mga kung anong mga problema. Kaya hindi ko kayo pinapakinggan. Pasensya na kayo. Kung mayroon naman ako, hindi nyo na ako kailangan hingan. Kasi nagkukusa naman ako. Kaso nandito nga ako sa ibang bansa wala naman akong kinikita dito. Kundi ginagantihan ko lang yung ni Aya dito sa amin. Pagpaparating. Yung pamasahe na lang namin sinabi ko na sa'yo. Kaming dalawa. Tapos yung mga ginastos niya sa pag-asikaso sa amin ng mga papeles, hindi ko nga alam kung hanggang ngayon nagbabayad pa sila. Kaya naiintindihan ko yung mga bagay na yun na ang akala nyo lang porque nandito si Aya nakaluag-luag, nakakasurvive sila sa kanilang mga gastusin, pero marami pa rin silang problema. Parang pinapaikot-ikot lang nila yung kanilang kinikita. Kasi dito nga Diyos mio, ang binabayaran niya sa kuryente at saka ilaw, umabot na ng 5,000. Ilaw, tubig, buwan-buwan yan. Biruin mo yan. Doon pa sa bahay niya. Pero mas malaki dito sa tinitirahan namin. Kaya kami dito ni Abuelo, kung naiintindihan namin ang gastos, halos namanood kami ng TV kung hindi lang dumadating yung mga bata. Hindi kami nag-iilaw. Yung TV lang ang pinakailaw namin. Talagang alam namin, naiintindihan namin kung gaano kalaki ang mga gastusin, yung mga binabayaran nilang tax. Ako nangihinaya nga ako Sabi ko, gusto ko na lang na kami na lang, hindi na kami yung maglabas-labas pa, kami na lang mismo. Kaya kami pumunta dito. Kailangan pang maglabas-labas. Kasi pag tuwing lalabas, malaki yung gastos, alam ko. Dahil nakikita ko sila. Ayun, kaya kahit wala silang hawak na pera, card ng card. Yung card, utang din yun Kaya mga kaabos, huwag kayo talagang maghula-hula
na akala nyo lang yun. Pero kung ganyan ang paniniwala ninyo, ay ang Diyos na ang nakakaalam kung talagang ipinagkaloob yan ng ganyan. Salamat. Ayun. Bueno, ngayon mga kaabos, hindi ko kasi alam kung ano na yung pinagsasabi ko. Basta ang sasabihin ko lang, maraming salamat sa lahat ng inyong pagsubaybay sa amin. Hindi ko yun nakakalimutan. At nagpapasalamat din ako sa inyong yung pagpapasensya. Kasi hindi naman kami talagang vlogger talaga nga magaling manalita dahil mga Bisaya kami. Hindi rin kami marunong mag-English. Marunong kunti lang. Hindi talaga yung talagang yung magaling sa salitang English. Pero matutunan din namin yan sa paunti-unti. Kasi kahit paano tayo naman mga Pilipino, basta marunong ka lang magsabi ng yes, ay English na yan eh. Di ba? Kaya yes or no lang ang talagang pinakamadaling natin salita. Para lang yung nag-aral tayo ng true or false. Ayan. Ayan mga kaabos. Eto, magpapaalam na ako. Papasok na ako doon sa loob. Ewan ko lang kung ano pa maidugtong ko. Kasi yun na nga ang sinasabi ko. Hindi kami nakalabas. Ayun ang mga kaabos, yung basura. Tuwing Biyernes kasi pinipick up dito ang mga basura. Ngayon, yung ibang kapitbahay hindi pa siguro na malaya na kinuha na, kaya nandiyan pa. Ang amin ipinasok na kaagad namin kasi dito yun yan. Yung mga iba nandoon pa. Ayan mga kaabos, yun yung taga-delivery yan ng mga gamot. At saka yan, kinuha na pala yung package. Ikaw nga pala Liklik, pinalo up na ni Aya yung package. Ang sabi dito sa nagkuha na yung pagpaiba-iba daw ng mga address. Mabuti sana siya lang taga-pick up dito, pero pagdating sa Pilipinas, iba lang nagdi-deliver. Kapag nagpabago-bago ka ng address, hindi na nila kabisado yung matatagalan talaga. Kaya halimbawa hindi mo pa hindi nyo pa natanggap, mag-abiso kayo dito para malaman ni Aya kung natanggap na ba o hindi. Ngayon meron ulit ako package, pero doon ko na ipinatak sa bahay. Inadres ko kay Ramil kasi sabi ng nagpapakite na yung kumukuha dito, kailangan iisa lang ang address para may discount si Aya, para magkaroon ng libre. Halimbawa 3 box ang ipadala mo, 2 ang babayaran, 1 ang libre. Malaki din ang singil nila sa LBCE. Kaya sabi ni Aya, sige ipakis natin to ma. Kaya doon ko ipinangalan kay Ramil, sa bahay ko pinatak. Tapos yun ay si Ramil ng pagsasabihan ko kung saan doon. Kasi hindi ko yung pabuksan, gawa ng uuwi ako sa atin. Pati doon sa Spain, meron din ipapadala doon si Madi nga package. Matagal na yun doon, 2 taon na. Kaya lang naawa na ako kay Madi, na sabi ni Madi sinala lang daw muna ang magbabayad. Umuuna lang ako kasi ako nang bahala sa inyo Madi, kasi magbabakasyon man daw sila dito sa US, kasi gusto ni Aya para tingin din yung mga kapatid niya dito. Kaya yun, yan yung naghahatid ng sulat dito, yung na yan, yun yun. Mabibidyohan ko ngayon yung tagahatid dito ng sulat. Diyan ipinapasok sa yan, buson pagka may sulat kami. Sana dumating na yung SS number ni Kaabos para maanuhan na.
Ayan, baka nandyan na. Kaya kukunin ko na lang yan. Ayan mga kaabos, ito, mapapanood nyo agad ito kasi nandito si Aya. Sabihin ko kay Aya nga i-upload na kaagad. Kahit maiksi lang itong aking video. Kasi nagkwento lang ako. Ayan. At titingnan ko dito kung dumating na ba yung SS ni kaabos. Kasi mag-open nga daw sa amin. Kahit kunti-kunti lang daw, si Aya na daw ang bahala. Para daw sa pag-uwi namin. Kaya, tsaka yun, kung gusto raw namin petisyon ang aking mga anak nga iba nga gustong makarating dito. Ayan, may dumating na naman yung bill ng tubig. Magkano kaya ito? Mag-David Mercado Nilya. Ayan. Ayan o. Ayan o. Tubig yan. Tubig yan basta ganito. Yan. Tsaka ito. Ano kaya ito? Ayan. Sa pasyente niya. Kaya papasok na ako mga kaabos. At ano ko na lang ito sa kuan. Sa kay Aya. Saan kaya yung aking ang tawag dito, teka lang. Saan ko kaya ilagay yung ay, nandito. Bueno mga kaabos, sa aking pag-vlog, binabati kita mamay ng happy birthday. I love you mamay. At huwag kang mag-alala. Kita-kita mo naman ang panganay mong anak ko. Matanda na rin. Humahabol sa'yo. Dahil, yung tumatanda din ako pagka, lalo na may mga balita sa akin ng mga problema dito. Marami na nga akong anak. Hindi naman ako nagka-problema sa mga anak ko. Pero siyempre, dito sa mga bayarin, problema din yung mga utang, mga kung ano-ano. Marami kaming dito, mga problema din na binabayaran. Kaya lalo na pag nasushort kami, problema yun. Kaya ang akala nyo lang yun na marami akong pera. Kaya itong mga kapatid ko, sana maintindihan nyo ako. Ikaw Sulo, Ramel, Liklik, at ikaw Pinpin, kung itinuturing mo akong kapatid, magparamdam ka naman. Ay naku po, Diyos ko. At ganun din ikaw, Tutoy, magpagaling ka. At pasensya ka na kung hanggang ganun lang ang naabot ko na sa iyo. Kasi hindi naman ako dito pumunta nga nagtrabaho, kundi nandito ako sa anak ko. Nakikiusap din lang ako kung halimbawa mayroon akong kailangan sa kanya. Kaya, nakikita nyo ba ako? Matanda na ang ate nyo. Kaya, mag-isip-isip kayo. Kala nyo ba yung kahit biro ninyo yun naaasar ako? Ayun. Ay ako, prangka lang ako magsalita. Alam nyo na yun. At ganun din ikaw Liklik, yung mga anak mo, usapin mo. Tulungan kanya. Bakit? Ikaw noon ate, si ganito, may sakit. Ate, si ganito, mo graduate. Ate, si ganito, ganon. Ako naman, para naman akong loka. Pagkatapos, hindi ka ngayon tutulungan nila. Kaya ako nagagalit. Tsaka yan sino tong panganay mong anak. Kaya yun na lang sasabihin ko sa iyo. Mag-iingat kayo dyan at ang Diyos na ang bahala sa ating lahat. Basta, yun lang. Bye-bye. Ano ba ito? Bakit ayaw? Nakita ko dyan sa puente. Happy Fiesta sa inyo. Kirkir, Banban, Agnes. Lahat kayo dyan, Connie. Lahat sa inyo dyan na nandyan sa puente. Happy Fiesta kasi nakita ko yung dito sa Facebook. Binabati ko kayong lahat. Ayan. Kapag napanood nyo yung Abos Paul and Anna's vlog,
mapapanood nyo lahat at makakarating kayo dito sa Spain. Para bang ibig ko sabihin, parang nakarating na rin kayo kung saang lugar kami namamasyal ay mapapanood nyo. Sana inyong masubaybayan at sana para hindi naman malungkot na makita nyo kami. Ayun lang, pakiusap ko lang sa inyo. Lahat kayo, kung hindi ko man mabanggit, huwag kayo magtatampo. Kasi hindi naman lahat pumapasok sa utak ko. Ayun, sige na. Bye-bye.